Sa umaga po na ito ay patuloy ka naming sasambahin sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong mga salita. Patuloy kaming makikinig sa mga sasabihin mo at patuloy kaming kakapit sa biyaya mo lamang. Ipagkaloob mo nawa sa amin, Ama, ang karunungan at pangunawa na nagmumula sa banal na Espiritu. Ikaw nawa, Ama, ang manguna sa amin at patuloy mo nawa na ipagkaloob sa amin ang biyaya at pag-ibig mo sa araw-araw. Nawa ang kalooban mo ang mangyari sa araw na ito. At nawa ang kalooban mo ang matupad sa buhay ng bawat kapatiran na naririto. Sa pangalan namin Panginoong Hesus, Amen. So tayo po magpapatuloy sa sermon series natin sa Hebrews. Tulad ng binasa ni Kuya Ralph, ang ating pong teksto ay Hebreo chapter 2 verses 10 to 18. At dun sa text natin, very evident yung salitang suffering o yung paghihirap. Sa verse 10 pa lang, at kung aatras ka ng konti sa verse 9, yun pa din yung topic. At alam natin na yung paghihirap at yung kamatayan ng Panginoong Hesus ay ginawa niya willingly. Ibig sabihin, hindi siya pinilit at yung kanyang ginawang sakripisyo ay walang pag-aalinlangan. Tulad ng sabi sa John chapter 10 verse 18, sabi doon, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito itinanggap ko mula sa aking Ama. So kusang binigay ng Panginoong Hesus yung kanyang buhay. First, to glorify the Father, para masunod yung utos na tinanggap niya mula sa kanyang Ama. At pangalawa, para sa ating kaligtasan. And that's an amazing statement. Pero masasabi ba natin na dapat lang na naghirap ang Panginoong Hesus? Na yung paghihirap at kamatayan niya ay dapat lamang para sa Kanya. Again, yung paghihirap at kamatayan ba ng Panginoong Hesus ay nararapat lamang para sa Kanya? Dito medyo na-challenge yung limitasyon at yung pangunawa natin. Dahil siguro sa paggamit na rin ng tamang salita o terminology, naangkop dito doon sa tanong ko kanina na ang paghihirap at kamatayan ba ng Panginoong Hesus ay nararapat lamang para sa Kanya. Dahil sinasabi mismo sa Bible, lalong-lalo na sa text natin, doon sa verse 10, kitang-kita natin na sabi doon, sa salitang MBB, ito'y dapat lamang gawin ng Diyos. So bakit ganon? And madalas sinasabi natin, ako yung makasalanan, kaya ako dapat yung ipinako sa krus, hindi si Jesus. Ako dapat yung pinahirapan. Ako dapat yung tumanggap ng parusa dahil sa aking mga kasalanan at hindi ang Panginoong Hesus. At naiintindihan ko naman yung ibig sabihin natin doon na hindi deserve ni Jesus yung paghihirap na dinanas niya. Na tayo dapat yung pinaparusahan. Tayo yung mas deserve na parusahan. Tayo dapat yung tumatanggap ng parusa at hindi yung Panginoong Hesus. Pero sinasabi sa atin ngayon, sa ating text ay, sabi doon ay nararapat lamang na gawin niya ito, na dumanas ng pagdurusa. Anong ibig sabihin nun? Sa ESV,
kung meron kayong ESV version, ang nakalagay doon ay, it was fitting. It was fitting, na parang nagsusukat ka ng sapatos. It was fitting. Sa Greek, ito ay eprepen, na ang ibig sabihin ay right, proper, and suitable. So, pwede natin yung sabihin, it was suitable or it was proper. Ibig sabihin nito, walang ibang suitable, walang ibang proper candidate to be in that position except sa Panginoong Jesus. Na yung ginawa ng Panginoong Jesus ay fitting lamang sa Kanya. It's fitting for Jesus and only for Jesus. Ibig sabihin, yung pagliligtas sa mundo, pagliligtas sa ating mga kasalanan, yung position na yon ay naka-reserve para sa Panginoong Jesus. Naka-reserve lang sa Panginoong Jesus. So kung iisipin natin na naka-reserve na pala yung position na yon sa Panginoong Jesus, ito yung nagtuturo sa atin na mula pa pala sa simula, from the very beginning, ito na yung nakatakdang plano ng Diyos para sa atin, para sa Panginoong Yesus, na ang pagdurusa ng Panginoong Yesus ay ang katuparan ng plano ng Diyos. Hindi lang sa atin na kanyang mga ililigtas o mga iniligtas, kundi ito rin ay plano ng Ama para sa anak mula pa sa simula. At dahil sa paghihirap ng Panginoong Hesus, sabi niya sa verse 10, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos. Sa ESV, ang sabi doon, He was made perfect, or Jesus was made perfect through suffering. Medyo pumitik na naman yung ugat ko sa utak nung narinig ko yung He was made perfect. Sabihin, hindi siya perfect. Kaya kailangan siyang gawing perfect. Ano ba talaga? Yung Hebrews mula chapter 1 hanggang chapter 2, ipinapatunayan na si Kristo ay Diyos, na siya ay kapantay ng Diyos. Pagkatapos sa chapter 2, sasabihin na kailangan siyang gawing perfect. He was made perfect through suffering. Paano mo gagawing ganap? Paano mo gagawing perfect ang isang Diyos? It's not possible. Walang paraan at hindi ito kailangan gawin. Alam natin 'yan dahil Jesus is already perfect. Pero bakit sinasabi 'yon ng author ng Hebrews? Yung word na perfect dito ay hindi tumutukoy sa pagiging flawless or walang kapintasan. Sa Greek translation, ito ay teleosai. Teleosai, na ang ibig sabihin ay to finish, to accomplish, or to complete. So kung bubuuin natin yung sentence na yon at sa mas angkop na terms, maaari nating sabihin that Jesus was made complete bilang ating Savior through suffering. Paano nga naman niya tayo liligtas kung di siya nahirapan? Paano niya makukumpleto yung kaligtasan natin kung di siya mamamatay? So He was made perfect. He was made complete as a Savior through His suffering. Kung ganoon, maaari nating sabihin that it is indeed fitting, nararapat. It is fitting for Jesus to suffer, to complete yung kanyang pagiging Savior, and to accomplish yung kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Hindi man siya natin madalas naririnig na it's fitting for Christ to suffer. Pero kung kukontrahin natin yung statement na yon, sinasabi natin na it's not fitting for Jesus.
na iligtas ako. It's not fitting for Jesus na tuparin yung kalooban ng Diyos. At bago malagutan ng hininga ang Panginoong Hesus nung nakapako na siya sa krus, sabi niya, it is finished. It is accomplished. It has been accomplished. Meaning yung kanyang pagiging Savior ay kumpleto na. Natapos na. It is finished. He is now the perfect and complete Savior dahil sa kanyang suffering, dahil sa pag-aalay niya ng kanyang sarili. It is finished. It has been accomplished. And then, namatay ang Panginoong Hesus. Kaya yung paghihirap ng Panginoong Hesus, hindi siya nag-start nung siya ay pinahirapan, hinagupit, binugbog, pinako. Ang paghihirap ng Panginoong Hesus, nag-start yan nung magmula pa nung siya ay pinanganak sa isang sabsaban. Gaano kahirap ipanganak ng walang nurse, ng walang doktor, ng walang suwero. Hindi ko ma-imagine na kahit siya ay Diyos, at sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng mga bagay, referencing in John chapter 1, ang kanyang paghihirap ay nararapat para sa kanya, fitting, proper, and suitable para sa kanya sapagkat dahil dito ay natupad ang kalooban ng Diyos na pagliligtas sa mundo. Try to digest yung mga salita na yun muna and appreciate yung lalim at laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin na nakapaloob sa plano niya na goes back from the very beginning. Nagsimula pa, yung plano niya na nagsimula pa bago pa man likhain ang mundo. So maaari nating sabihin na, siyempre pag casual yung usapan, maaari nating sabihin na ako dapat yung pinahirapan at namatay dahil ako yung makasalanan, hindi ang Panginoong Hesus. Kung ganun nga yung mangyayari, let's say, palagay natin, you wish na ikaw nga yung pinahirapan o nagbayad sa sarili mong kasalanan or dumaan dun sa paghihirap. Let's say, ganun nga yung nangyari na dahil sa kasalanan natin, tayo yung binugbog, tayo yung hinagupit, tayo yung ipinarada sa kalsada na may pasan-pasan na krus. Let's say, tayo nga yung magbayad ng kasalanan natin at ipako sa krus at mamatay. Sa palagay mo ba ay sapat na yung sakripisyo mo na yon para ikaw ay tanggapin sa kaharian ng Diyos? Hindi. Maraming ang gumagawa nun tuwing mahal na araw pero kahit kailan, hindi yon magiging sapat para iligtas ang tao at mapatawad sa kanyang kasalanan. Kung ialay man natin yung ating buhay, anong righteousness ang meron tayo na magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Anong value ng buhay natin na sasabihin natin na, Lord, inaalay ko sa iyo yung buhay ko. Pero kung wala si Kristo, anong value ng buhay na yon na magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Anong value ng buhay natin na iginugol natin sa pagiging makasalanan? At iisipin natin, natatanggapin ito ng Diyos sa langit. Kaya, it's not fitting for us to suffer para bayaran yung kasalanan natin. It's not proper, it's not suitable. It's only fitting for Jesus na dumanas ng paghihirap dahil ito lang yung paghihirap that matters to the Father. Ito lang yung paghihirap at pagkamatay na may power to save. Yes, deserve natin yung parusa ng Diyos. Deserve natin yung galit ng Diyos. Pero kahit ilang ulit pa tayong ipako at mamatay o mamatay ulit ng ilang paulit-ulit, kahit anong gawin natin, lahat yon kung malayo tayo sa Panginoong Hesus, kung wala sa atin si Kristo, sabi sa Bible, anumang gawin natin para maabot ang kaharian ng Diyos ay parang isa lang maruming basahan.
Para sa Diyos, kahit kailan ay hindi magiging sapat yung kahit anong effort natin para maligtas. They will never be fitting as a proper sacrifice. So it's only fitting for Jesus. Hindi dahil deserve niya yung suffering, hindi dahil deserve niya yung kamatayan, kundi dahil ito ang magiging katuparan ng kalooban at plano ng Diyos. Sabi sa last part ng verse 10, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Babasahin ko lang po sa ESV. Sabi sa ESV, should make the founder of their salvation perfect through suffering. Sa ibang salin, ang ginamit ay captain of their salvation or leader of their salvation. Binibigyan tayo ng picture ng sumulat ng Hebrews about Jesus bilang ating leader or pioneer o yung nasa una, nangunguna at nagbukas ng daan patungo sa Ama. Kaya sabi sa verse 10, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Dahil sa Panginoong Jesus, meron na tayong reliable na susundan para makarating tayo sa Ama. Dahil sa pagkamatay ng Panginoong Jesus, nag-iwan ng bakas ng dugo ang Panginoong Jesus para ang bawat isa na katagasunod niya should follow His blood para hindi maligaw. Should follow kung ano yung paghihirap na ginawa niya. Siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Saan ba yung kaluwalhatian? Ang sentro ng kaluwalhatian ay walang iba kundi sa piling ng Ama. At dito tayo dadalhin ni Kristo. Dito dadalhin ng Panginoong Hesus ang lahat ng kanyang tinubos. And that's good news. Na yung destination ng bawat isa na kay Kristo is glory, is yung kaluwalhatian. Ito yung tinatawag nating future glory, yung magandang buhay na kasama ang Diyos. Pero para tayo ay madala ni Kristo sa kaluwalhatian, para tayo ay madala niya to glory, anong kailangang mangyari? Sabi sa verse 10, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, kailangan niyang magdusa at mamatay. Jesus suffered so that He can bring us to glory, so that He can bring us to the Father. Yan yung ating jumping board sa ating mensahe ngayong araw. Pinigilan ko lang yung sarili ko na bumuo ng isang buong mensahe sa verse 10 dahil meron pa akong verse 11 to 18. Pero napaka-yaman, napakagandang pag-isipan ng ating text ngayon. And yung verse 10, ito yung ating jumping board para tayo ay makatalon sa ating pagpapatuloy. Basta ilagay lang natin sa isip natin na lahat ng mabubuting bagay na naranasan natin na galing sa Diyos, lahat yon. Lahat ng mabuting bagay na galing sa Diyos ay naging posible dahil sa suffering ng Panginoong Hesus. At ang title po ng mensahe natin ngayong umaga ay ang paghihirap ni Kristo ay isang regalo para sa iyo. Paano naging regalo para sa iyo, para sa akin, para sa atin yung paghihirap ni Kristo? Sa paanong paraan? Bibigyan ko po kayo ng 6 na puntos para dito. So una, dahil sa paghihirap ni Kristo,
pwede ko kayong tawaging mga kapatid. Dahil sa paghihirap ni Kristo, pwede ko kayong tawaging mga kapatid. Verse 11, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa. So from that verse, totoo naman na lahat ng tao ay galing sa Diyos. At ang Diyos Ama, ang ama ng lahat ng tao, in a way. Yeah? In that sense na siya yung gumawa sa lahat ng tao. Pero, hindi lahat ng tao ay pwedeng tawagin na anak ng Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 11 to 13, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila'y naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa verse 13, sabi doon, narito ako. Sa verse 13 ng ating text, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. So, in-identify ni Jesus yung kanyang mga kasama, yung kanyang mga kapatid bilang mga anak din ng Diyos. Dahil kay Kristo, ikaw ay tinuring na anak ng Diyos. Yung katabi mo ay tinuring na anak ng Diyos. Dahil sa Panginoong Yesus, ako ay tinuring na anak ng Diyos. Dahil iisa yung ating Ama, nararapat lamang na ituring natin ang bawat isa bilang mga kapatid kay Kristo. Kaya ang tawag sa atin ay magkakapatid. At dahil sa ginawa ni Kristo, masaya akong tawagin kayo bilang aking mga kapatid. At hindi lang ito sa loob ng church na ito, di ba? Maging yung ibang mga mananampalataya sa ibang lugar. Yung iba, kahit first time mo palang nakita or let's say, may missionary na bumisita sa church na ito, kahit iba pang lahi yan, di ba? The moment na nalaman mo na siya ay miyembro ng isang Christian church, di ba nandun yung feeling na siya ay parang isang mong kapatid, na siya ay isang brother or sister, kung tawagin natin, kahit hindi natin siya kadugo or kapamilya. Na parang gaano man siya kalayo o saan man siya nagmula, dahil sa Panginoong Hesus, ikaw ay isang kapatid ko kay Kristo. Ikaw ay aking kapamilya. At ano ang dapat ginagawa ng mga magkakapatid kay Kristo? Sabi sa verse 12, sinabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. Sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. Ano yung tawag sa kapulungan? Sabi sa verse 12, sa kapulungan ng mga magkakapatid kay Kristo. Church, or pwede ding local church. Ito yung kapulungan ng mga magkakapatid kay Kristo. So kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay aking kapatid kay Kristo. At kung ikaw ay aking kapatid kay Kristo, dapat ikaw ay kabilang sa kapulungan ng mga magkakapatid kay Kristo. In other words, ikaw dapat na anak ng Diyos ay miyembro ng isang local church. Ikaw dapat na anak ng Diyos o kapatid ko kay Kristo ay dapat miyembro ng isang kapulungan ng mga mananampalataya. Sabi doon, sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. Ito isang picture ng isang worship gathering na yung isang kapulungan ay nagpupuri. Tulad ng ginagawa natin ngayon. At hindi lang nagpupuri. Sabi pa nun, sa unang part ng verse 12, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. So sa kapulungang ito, kung saan ang bawat magkakapatid kay Kristo ay nagsasama-sama and having a worship gathering, dito sila nagpupuri at dito din dapat ipinapahayag ang pangalan ng Diyos, kung sino ang Diyos.
at kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, tulad ng ginagawa natin ngayon. Kaya hindi advisable, and it's very dangerous unless meron kang valid na dahilan na nag-iisa ka lang sa bahay sa araw ng linggo at doon ka mag-isa na nagpupuri. By the way, hindi ka pwedeng matawag na kapulungan kung nag-iisa ka lang. And Jesus suffered para sa bawat isa sa inyo, para sa bawat isa na kapatid ko kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo, kung bakit merong tayong local church, kung bakit may BBCC family. Ang church na ito, ang BBCC, ay hindi nakatayo, hindi naitayo sa pundasyon na gawa ng tao, kundi ito ay naitayo dahil sa ginawa ni Kristo, dahil sa suffering ng Panginoong Jesus. And that's number 1. Dahil sa paghihirap ni Kristo, pwede ko kayong tawaging kapamilya, pwede ko kayong tawaging mga kapatid. Number 2, dahil sa paghihirap ni Kristo, winasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Verse 14, dahil sa ang mga anak na itinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa lahat ng nakay Kristo, syempre meron pa ding death, meron pa rin kamatayan. Kahit tayo ay meron ng kaligtasan, dadaan pa rin tayo sa kamatayan unless darating na ang Panginoong Jesus at hindi na natin mararanas yung kamatayan. Pero normally, meron pa ding kamatayan. Pero wala na yung kamandag ng kamatayan or yung power ng kamatayan laban sa atin. Meaning, wala nang masamang epekto sa atin yung kamatayan. Sabi sa John 11:25-26, sabi doon, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Dahil sa ginawa ni Kristo, tinalo niya ang kamatayan. Tinalo niya ang dyablo na may kapangyarihan sa kamatayan. Merong isang book si John Owen na ang pamagat ay The Death of Death in the Death of Christ. And that summarized the whole idea or the point nung verse 14. Na dahil sa suffering and death ng ating Panginoong Hesus, ang kamatayan ay naging isang paraan na lamang ng Diyos para ang kanyang mga hinirang ay makapiling niya at makarating sa kanya. At kahit na ang kamatayan, even death is now subject sa authority ni Jesus. Sabi sa Revelations chapter 1 verse 17-18. Revelations 1:17-18, ganito po ang sinasabi. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit, ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Makinig kayo. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Sino nagsasalita doon? Namatay at muling nabuhay. That's Jesus. Sabi pa niya, hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Wow. Sabi ni Jesus, hawak ko ang susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Na nagsasabi na ang ating Panginoong Jesus ay may access. Siya ay may authority over life and death. Sabi niya, pati sa daigdig ng mga patay. Jesus is truly our hope in life and death. Dahil siya lang yung may authority over life
and death. Nagpapakita ito ng kanyang kapangyarihang bumawi ng buhay at ganun din naman magbigay ng buhay maging sa isang sanggol o magbigay ng buhay na walang hanggan sa isang tao na nananampalataya sa Kanya. Hawak ni Kristo ang susi ng kamatayan. But make no mistake, He suffered. He suffered para makuha yung susi na yon. He suffered para mawasak ang kapangyarihan ng dyablo at ng kamatayan. Tulad ng sinabi natin sa number 2, dahil sa paghihirap ni Kristo, winasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. That's number 2. Number 3, dahil sa paghihirap ni Kristo, pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Verse 15. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan, ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. This is very related dun sa number 2, sa previous nating pinag-usapan. Dahil alam natin na si Kristo ang may authority over death at siya ay may hawak ng susi ng kamatayan, ano pa yung ikatatakot ng isang tao na may Kristo? Tayo na kumakapit kay Kristo, we have this confidence na ang kamatayan ay isa na lang paraan para tayo ay makapiling ng Diyos. Tulad ng sabi sa verse 10, para tayo ay madala into a place of glory. Kung ikaw ay wala pang pagtitiwala sa Panginoong Hesus, nakakatakot ang kamatayan. And sigurado ako, takot kang mamatay. Kung wala pa sa iyo si Kristo, dapat lang na matakot ka sa kamatayan. Matakot ka sa araw ng iyong kamatayan at dun sa pangalawang kamatayan sa impyerno. Ang isang taong takot sa kamatayan ay siguradong namumuhay sa kasalanan. Kasalanan ang ugat ng pagkatakot ng tao sa kamatayan. Kaya takot mamatay yung tao dahil alam niya kung saan siya pupunta. Dahil alam niya na tatanggapin niya yung parusa ng Diyos dahil sa kanyang buhay na hindi nagbabago, na walang pagsisisi. Pero nung likhain ng Diyos ang tao, kasama ba yung kamatayan sa plano niya? No. Pumasok lang yung kamatayan nung si Eva at Adan ay gumawa ng kasalanan. Pero originally, hindi kasama sa plano ng Diyos para sa tao ang mamatay. So yung kamatayan, kasalanan natin, kasalanan ng tao kung bakit may kamatayan. Hindi natin pwedeng sisihin, bakit hinayaan ng Diyos na may mamamatay? O bakit hinayaan ng Diyos yung may kamatayan? Ito ay kagagawa natin dahil dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. At di rin naman natin pwedeng sisihin si Eva at Adan. Dahil tayo din naman, lalo na ako, mas masahol pa kay Eva at Adan sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga, dahil sa kasalanan natin, nagkaroon tayo ng takot sa kamatayan at nagkaroon tayo ng takot sa iba pang pwedeng ibunga ng ating kasalanan. So maraming bunga yung kasalanan natin. Maaaring dito sa lupa, maaaring sa kabilang buhay. Pero dito pa lang, it's very evident na kadalasan naghihirap tayo dito sa lupa dahil na din sa ating sariling kagagawan, dahil na rin sa ating sariling kasalanan. Tapos kadalasan tayo pa yung may ganang magreklamo sa Diyos. Magtatanong tayo sa Lord, bakit ba ang hirap? Bakit nahihirapan ako? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung buhay natin? Sasagutin ko na kayo, kagagawan mo yan kadalasan. Kadalasan dahil yan sa ginawa mong kasalanan.
Kasalanan mo yan eh. Kagagawan mo yan eh. Kadalasan, yung konting paghihirap lang na maranasan natin, nagagalit na tayo sa Diyos, nagbabackslide na, hindi na umaatin sa church, sinasarado na yung pinto sa kapatiran, wala nang ibang kinakausap, sinisisi na yung iba, sinisisi na yung mundo, sinisisi na ang Diyos. Yung paghihirap ba ng Panginoong Hesus ay para lamang maging maginhawa ang buhay mo dito sa mundo? No. Ang problema natin ay hindi dahil pinababayaan tayo ng Diyos, kundi dahil namumuhay tayo na parang walang Diyos, na parang hawak natin yung buhay natin at hindi natin iniisip yung mangyayari sa araw ng ating kamatayan. Bihirang pag-usapan yung kamatayan kasi parang napaka-morbid. Pero ito yung isang bagay na darating at sigurado sa isang tao na hindi dapat, na hindi pag-usapan. Sa araw na yon, ng kamatayan ng bawat isa sa atin, haharap tayo sa isang hukom na either magpaparusa or magpapalaya sa atin. Kaya nga, ang bawat isa na na kay Kristo, dahil pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus sa pagkaalipin sa kasalanan, pinalaya na din niya tayo sa ating pinalaya na din niya tayo sa ating pagkaalipin sa takot ng kamatayan. So, pinalaya niya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan, pinalaya niya tayo sa kamandag ng kamatayan o sa kapangyarihan ng kamatayan, at pinalaya niya tayo sa pagkaalipin sa takot na mamatay. Pinalaya niya tayo sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Jesus suffered for our freedom. And that's number 3. Number 4. Dahil sa paghihirap ni Kristo, siya'y naging isang mahabagin at tapat na pinakapunong pari. Verse 17. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos. Kung di tayo familiar sa kung ano yung high priest or yung pinakapunong pari or punong pari, mayroong 4 qualifications ang isang punong pari. So ito yung parang leader or head ng worship gathering ng mga Israelita o mga Hudyo nung unang panahon. Ang tawag ay punong pari or pinakapunong pari. So may 4 qualifications ang isang punong pari. So una, kailangan katulad siya ng kanyang mga kapatid. Unang qualification ng isang punong pari, kailangan katulad siya ng kanyang mga kapatid. Ito yung sabi sa verse 17, na ang punong pari must be one of the people. Kailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. He had to be one of them. Kailangan siya ay isilang na isang Hudyo. Mamuhay na kasama nila. Kilala niya ang mga tao at kilala din siya ng mga tao. He must be identified as one of them. At ito ang ginawa ni Kristo. Siya'y naging katulad nila. Si Kristo ay naging katulad natin. That's number 1, qualification ng isang pagiging punong pari. Kailangan katulad siya ng kanyang mga kapatid. Pangalawang qualification ng isang punong pari, kailangan siya ay mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos. Ito din yung sabi sa verse 17, upang siya ay maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos. So ang punong pari ay kailangang tapat, very faithful sa kanyang ministry. Hindi lang siya faithful sa Diyos. Dapat merciful din siya, mahabagin din siya, at nauunawaan ang pagiging isang tao, at nauunawaan ang mga pinagdadaanan, paghihirap, mga suffering, at
temptation ng isang tao. So, isang punong pari, kailangan siya'y mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos. That's number 2 qualifications. Third qualification, ang punong pari ay kailangang appointed by God. Hindi ko na Tagalog, ano ba yung appointed sa Tagalog? Tinalaga or hinirang ba? Tama ba? Appoint, basta yun. Kaya mas nadalian ako, nalilito ako, appointed by God. Yan, mas malinaw, di ba? Ang punong pari ay kailangang appointed by God. Ang punong pari ay hindi yan pinipili randomly. Ikaw na yung punong pari. Hindi ganun. Sa panahon ng mga Israelita, hindi ito pinagbobotohan kung sino yung gusto nilang manalo na maging punong pari. Walang ganong eleksyon. Ang Diyos ang nagdi-decide kung sino ang magiging punong pari. Ang Diyos ang nagdi-decide tungkol dito. Ang punong pari is appointed by God. That's number 3. Number 4 na qualification, kailangang siya ay malinis at katanggap-tanggap sa Diyos. Malinis at katanggap-tanggap sa Diyos. Ang punong pari ay dapat malinis at katanggap-tanggap sa Diyos dahil isa sa pinakamahalagang ginagawa niya o gawain niya ay yung mag-alay sa Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. At kung siya mismo ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos, kung siya mismo ay hindi malinis, paano magiging katanggap-tanggap yung kanyang pag-aalay sa Diyos? Kaya kailangan siya ay malinis at katanggap-tanggap sa Diyos. That's the 4th qualification ng isang punong pari. So ano ngayon? Ano ngayon na alam natin yung qualifications ng isang punong pari? Mahalaga na malaman natin ito. Dahil ang tinutukoy natin dito ay ang Panginoong Hesus. Mahalaga na malaman natin ito. Una, dahil sinasabi dito ng sumulat ng Hebrews na lahat ng qualifications na ito ay tinupad ng Panginoong Hesus para siya ang ating maging punong pari. Si Kristo ay naging katulad natin, na-identify siya, na katulad ng isang tao, naging tao rin si Jesus, at tulad niya ay meron siyang laman at dugo. Siya ay namuhay na isang tao, nakasama ng mga tao. Siya ay kilala ng mga tao. Nang sa gayon ay ma-identify siya as one of us. Pangalawa, si Kristo lang ang buong tapat na tumupad sa kanyang ministry. Alala yung second qualification, kailangan siya ay mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos. Si Kristo lamang ang nag-iisang perfectly na tumupad at naglingkod sa Diyos, na tumupad sa kanyang ministry. Siya ay naging tapat at masunurin hanggang sa kanyang kamatayan. At pangatlo, sabi natin, ang punong pari ay kailangan appointed by God. Si Jesus ay appointed mismo ng Diyos Ama para iligtas ang tao. Pwede natin yung makita sa Hebrews chapter 5, verse 5. At pang-apat, panghuli, ang punong pari ay kailangang malinis at katanggap-tanggap sa Diyos. Well, without a doubt, si Jesus ang pinaka-qualified dito. Malinis at katanggap-tanggap sa Diyos. He knew no sin at all. Yan yung sabi sa 2 Corinthians chapter 5. He knew no sin. So ngayon, kung si Kristo ang ating pinakapunong pari, ano naman ito para sa atin? So katulad ng sinabi ko kanina sa Old Testament, ang punong pari ay mahalaga sa kanilang worship gathering. Sa worship gathering ng mga Israelita. Sila yung mga tao na responsible sa pag-aalay ng mga hayop na papatayin para mapatawad ang kanilang kasalanan. At sila din yung namamagitan between God and the people. Sila yung namamagitan. Ngayong si Kristo ang ating punong pari, higit pa sa ginagawa ng tradisyonal na punong pari, yung kanyang kayang gawin. At itong Book of Hebrews ay napakayaman sa paliwanag tungkol dito.
Dahil dito, di tulad ng mga Old Testament na mga punong pari, Jesus is the perfect sacrifice na nag-alay ng kanyang buhay ng isang beses, hindi katulad dati na paulit-ulit na iniaalay yung mga hayop para sa kabayaran ng kasalanan. Jesus offered himself one time, big time, perfect sacrifice para sa kasalanan ng buong mundo. Ngayon, we have an eternal high priest. Dati, napapalitan yung mga punong pari. Nagpapalit-palit, may namamatay. Pero, dahil ang Panginoong Hesus ang ating high priest, we have an eternal high priest. At ngayon si Kristo ang ating punong pari, we have a mediator of a new covenant. Ito yung sabi sa Hebrews chapter 8 verse 6. Itong new covenant natin with Christ, ito yung covenant na base or based upon grace, based on grace and truth, hindi nakasalalay sa pagsunod sa kautusan. At si Kristo ang ating punong pari who can sympathize and understand. Dahil si Kristo ay namuhay bilang tao na kasama natin, nalalaman niya at nauunawaan niya yung ating kahinaan at mga tukso na pinagdadaanan. Yan yung Hebrews chapter 4 verse 15. Si Kristo ang ating punong pari who has access to God. Hindi na natin kailangan ng tao na tagapamagitan dahil ang tagapamagitan natin ay si Kristo na namamahala sa sambahayan ng Diyos. He has access to God. Hebrews chapter 10 verse 19 to 22. At ilan lang yon. At sa lahat ng iyon, Jesus suffered so He can become our ultimate high priest. Jesus suffered so He can become our ultimate high priest. Number 5, dahil sa paghihirap ni Kristo, pinawi niya ang galit ng Diyos para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sabi sa verse 17, at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Ang dahilan ng pagiging tao ni Kristo ay para maranasan niya ang kamatayan. Technically, kung Diyos siya, hindi siya naging tao, hindi siya mamamatay. Tulad ng sabi sa verse 9, balik tayo ng konti ng isang verse lang. Verse 9 doon sa text natin, dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Yung kanyang sacrifice ang naging daan for reconciliation between God and the people. So remember, Jesus is our high priest. Siya yung ating mediator. Siya yung ating tagapamagitan. Ito yung mga roles ng high priest. Kaya yung role niya na mediator is yung pumagitna sa gitna ng Diyos at ng tao at maging daan para sa isang panibago at mas mainam na kasunduan at relasyon. Pumagitna sa dalawang tao na may alitan at pagkasunduin yung dalawa na yon. Yun yung ginawa ni Christ. Pinagkasundo niya tayo sa Ama. Binawi ni Kristo ang galit ng Diyos Ama. Binawi niya yung galit ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang suffering. Jesus suffered so we can be reconciled with God. So yun yung number 5. Dahil sa paghihirap ni Kristo, pinawi niya ang galit ng Diyos para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Number 6. Ito na po ang aking last point. Dahil sa paghihirap ni Kristo, matutulungan niya tayong magtagumpay laban sa tukso. Verse 18. At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso, sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. I like that verse. I like it na merong Diyos na nakakaunawa nung aking mga struggles, nung aking paglaban sa kasalanan.
Di ba? Don't you just appreciate that? Don't you like it na merong Diyos na hindi ka basta-basta lang huhusgahan dahil sa mga pinagdadaanan mo, dahil sa mga tukso na pinaglalabanan mo? Na sa gitna ng panghuhusga ng ibang tao, sa gitna ng pagbibintang ng mga tao sa paligid natin, ay merong Diyos na tunay na nakakaunawa sa mga pinagdadaanan natin dahil siya mismo ay nakakaalam, ay lumanas ng pagtukso ng kaaway. Dumanas ng temptation. Sabi sa verse 18, matutulungan niya ang mga tinutukso. Matutulungan sa tukso. Hindi kukonsintihin. Hindi sinabi doon na kukonsintihin tayo ng Diyos pag tayo ay tinutukso. Hindi kukonsintihin pero hindi rin babaliwalain. Kundi tutulungan niya tayo kung tayo ay tinutukso. If we are being tempted. Kapatid, huwag mo isipin na pag tinutukso ka ay nagkakasala ka na. Kahit si Jesus ay ilang beses na tinukso ng dyablo, pero hindi siya nagkasala. So hindi kasalanan ng tao na siya ay tinutukso. Baka nga it's a sign pa na ikaw ay true follower of Jesus dahil talagang binabanatan ka ng dyablo. Nagsisimula yung kasalanan the moment na nahulog ka sa tukso at nag-decide ka na gawin yung isang actual na kasalanan. At alam naman natin na sa bawat isang nakipag-isa kay Kristo, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Pero ang sinasabi sa atin dito ni Jesus sa verse 18, hindi ka pa nagkakasala, tinutukso ka pa lang, di ba? Tinutukso ka pa lang, tutulungan na kita. Tinutukso ka pa lang, ililigtas na kita. Para hindi ka na dumating dun sa point na magkakasala ka, tsaka pa kita tutulungan. Bago ka pa magkasala, tutulungan ka na ni Kristo. How wonderful is that? At kung mahulog ka man sa tukso at magkasala, iiwanan ka ba ng Panginoong Yesus? No. Patuloy ka niyang tutulungan at ililigtas ka niya patuloy kahit ikaw ay magkasala. Hindi ibig sabihin na free na tayo magkasala. Pero this is assurance sa isang tunay na Kristiyano na kung ikaw man ay madapa at magkasala, kahit kailan ay hindi bibitaw sa iyo ang pag-ibig ni Kristo. Si Jesus bilang ating panganay ng kapatid ay kayang mag-sympathize sa mga pinagdadaanan natin. Pero hindi siya tulad ng mga tao lang na magaling lang tayo mag-sympathize pero wala naman tayong kayang gawin. Wala naman, parang doon na natatapos minsan yung kaya natin sa sympathize lang. Pero ang Panginoong Hesus hindi natatapos doon. Meron siyang ginagawa. And that's the good news. Sa ating kasalanan, meron siyang ginagawa. Nauunawaan niya at meron din siyang ginagawa. Personally, sa laban ko sa kasalanan, hindi ko na maabilang how many times I failed. And I appreciate na merong Diyos na nakauunawa and who sympathize sa akin every time na dumadaan ako sa temptation. Pero what I need is more than sympathy. Ang kailangan ko ay tulong. Kailangan ko ng tulong laban sa tukso, laban sa kasalanan, laban sa devil, laban sa marumi kong isip at sa marumi kong puso. I need more than sympathy. What I need is real help na nanggagaling sa isang tagapagligtas. 1 Corinthians 10:13, sabi doon, life verse to ng maraming tao, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Sabi doon, but with the temptation, He will also provide a way of escape and
that you may be able to endure it. Ang problema, kahit nagbibigay ang Diyos ng way of escape, habang tayo ay tinutukso or habang tayo ay nagkakasala, ang problema pagdating sa tukso at kasalanan, we're not looking for a way to escape. We're looking for a way to stay and to stay for a long time. Di natin nakikita yung way of escape na galing sa Diyos dahil we enjoy yung kasalanan. Pero it's always there. Yung tulong ng Diyos, His way of escape para tayo ay makaalis, makalihis dun sa kasalanan na tinatahak natin. Sa paglaban sa tukso at kasalanan, although I failed more than I can count, tuwing babalikan ko yung aking mga failures, all those times I failed laban sa kasalanan, I failed hindi dahil kulang ang tulong at biyaya sa akin ni Kristo, kundi dahil mas pinili kong magkasala kaysa tanggapin ng tulong ng Diyos na nakalaan sa akin. Pero salamat. Salamat dahil matindi ang kapit ng pag-ibig ni Kristo sa ating lahat. Sa bawat isa sa atin na Kanyang pinili, hinirang at iniligtas. Ang kaligtasang natatanggap mo kay Kristo o natanggap mo kay Kristo ay kompleto at sapat. Ito ay kompleto at sapat para iligtas ka hindi lang ng isang beses, kundi araw-araw at paulit-ulit. May kasabihan tayo, prevention is better than cure. Pagdating sa kaligtasan na nagmula kay Kristo, yung Kanyang regalo is both for cure and both for prevention. Ibig sabihin, yung pagliligtas sa atin ng Panginoong Jesus ay para iligtas tayo sa ating pagkakasadlak sa kasalanan at iligtas tayo para hindi tayo magpatuloy dun sa ganong uri ng pamumuhay. Hindi natatapos yung epekto ng gospel sa minsang pagpapatawad sa atin ng Panginoong Yesus na tumanggap ka kay Kristo, binigay mo yung buhay mo sa Kanya, nanalangin ka, nagsisika sa kasalanan mo, pinatawad ka ng Diyos. Hindi doon natatapos yung work of the gospel sa buhay natin. Dahil pagkatapos niya tayong palayain sa ating pagkaalipin sa kasalanan, siya din yung gagawa ng paraan at tutulong sa atin para tayo ay manatiling malaya at hindi na tayo bumalik dun sa pagiging alipin ng kasalanan at maging matagumpay tayo laban sa lahat ng uri ng tukso. The gift of salvation, Christ's gift of salvation is not just a one-time gift, but an active participation of God sa buhay natin. God's gift of salvation is an active saving participation of God sa buhay natin. Iniligtas tayo ni Kristo araw-araw at ililigtas niya tayong patuloy araw-araw until that great day of salvation na babalik ang ating Panginoong Yesus para fully iligtas yung lahat ng sumusunod sa Kanya. Ganyan kaganda ang regalo ni Kristo para sa iyo. Yung regalo na ito. And He suffered para maging kumpleto at matanggap natin yung regalo na to. Kapatid, hindi mo kailangang labanan yung tukso ng nag-iisa. Kung feeling mo ay wala kang natatanggap na tulong mula sa Diyos sa kasalukuyang paglaban mo sa tukso at kasalanan, tanungin mo muna yung sarili mo, kumusta ba ang relasyon mo sa Panginoong Yesus? Sinasami mo ba sa Kanya yung mga struggles mo para matulungan Kanya? Although alam niya, hinahanap mo ba yung tulong na nanggaling sa Kanya? Sa umaga na ito, tinuturuan tayo ng Book of Hebrews na ma-appreciate yung suffering na ginawa ng Panginoong Jesus, nakasama sa Kanyang regalo na pagliligtas sa atin, nakasama sa Kanyang regalo para ma-appreciate natin yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob niya sa atin. And we will only appreciate it if we know, if we appreciate yung suffering na ginawa ng Panginoong Yesus. And it was fitting for Jesus to suffer. Dahil sa paghihirap ni Kristo, pwede ko kayong tawaging mga kapatid.
Dahil sa paghihirap ni Kristo, winasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Dahil sa paghihirap ni Kristo, pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Dahil sa paghihirap ni Kristo, siya ay naging isang mahabagin at tapat na pinakapunong pari. Dahil sa paghihirap ni Kristo, pinawi niya ang galit ng Diyos para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At dahil sa paghihirap ni Kristo, matutulungan niya tayong magtagumpay laban sa tukso. Ang paghihirap ni Kristo ay isang regalo para sa iyo. Let's pray.